We are going to continue our series on The Bible Explains, part 247. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, part 26. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you that you have found us in your house today. Thank you so very much for these beautiful people who came here today to honor you, to worship you, and to receive your word. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Indeed, you inhabit the praises of your people. Thank you also for the beautiful people who are joining us online. Thank you for this wonderful opportunity that through this broadcast, we can share the most powerful message of full grace. Thank you so much for this wonderful time. We commit to you this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray. In the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a good clap of praise. Malakas na palakpakan para sa Panginoon. On this Resurrection Sunday, we celebrate the risen Christ, the one who turned the cross from apparent defeat into eternal victory. Because Jesus lives, every season of our brokenness can be transformed by grace into bold purpose, living hope, and restoration. In the light of Christ's finished resurrection, we believe the message of Obadiah reminds us that grace still awakens, empowers, and restores us for God's purpose in our lives. Having said this, today we are going to talk about Obadiah. Who is Obadiah? Obadiah is one of the minor prophets ministered around 586 BC after Jerusalem's fall. And though his book is the shortest book in the Old Testament, his message powerfully declares God's restoration and purpose, particularly in our lives. Let me share with you today 3 things that happen when grace positions you for God's purpose. Of course, from the story of Obadiah. Let's begin. Number 1, grace awakens you to God's burden. Sa wikang Pilipino, ginigising ka ng biyaya sa pasanin ng Diyos. Obadiah's ministry began with a deep awareness of injustice and betrayal. He saw Edom's pride and cruelty toward God's people. Ang konteksto po ng aklat ni Obadiah ay kung saan nakita po ng propeta ang kawalan ng katarungan at pagtataksil na ginawa ng Edom sa bayan ng Diyos. Ano ba at sino ang Edom? Ito po ang tinatawag na mga Edomites. Edom from Edomites. Ang Edom ay lahi na nanggaling kay Esau. Matatandaan niyo po ang magkapatid na Jacob and Esau, si Jacob at si Esau.
Si Jacob ang lahi ng Israel. Si Esau ang lahi ng mga Edomites. Nang salakayin po ng Babylonia ang Jerusalem, hindi ho tumulong ang mga Edomites sa kanilang mga kapatid. Dahil magkapatid po ang Edom at Israel, dahil magkapatid po si Jacob at si Esau. Pinanood lamang nila ang pananalasa ng Babylonia sa utos ni King Nebuchadnezzar noong 586 BC. Bumagsak ang Jerusalem, hindi sila tumulong, nilibak at pinagtawanan pa ang mga ito. Yun ang konteksto ng sulat ni Obadiah. Nakita po ang injustice, betrayal na ginawa ng mga Edomites towards God's people. Obadiah chapter 1 verse 10 reads, "Because of the violence against your brother Jacob, you will be covered with shame and you will be destroyed forever." Hindi tumulong ang mga Edomites sa panahong kailangan ng tulong ng Israel. This shows that grace often starts a new season by awakening our hearts to what burdens the heart of God. Grace does not make us indifferent. It opens our eyes to God's concern for people. Ang biyaya po ay hindi walang pakialam. Ang biyaya ay bukas ang mata sa mga nangyayari sa mga tao, lalo na sa mga taong malapit sa atin, at hindi nating sasabihin, wala akong pakialam. Mga nangyayari sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo, o maging sa mga taong wala namang relasyon sa atin, nakikita na lang natin sa balita, sa social media, ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang mga pang-aabuso sa kababaihan at mga kabataan, na hindi natin pwedeng sabihin, wala akong pakialam dyan. Hindi yan concern sa buhay ko. Mga kapatid, ang biyaya po ay hindi indifferent. Ang biyaya po hindi manhid, ang biyaya po ay mayroong pakialam. Yun po ang mensahe ng aklat ng Obadiah, na hindi po kailangan tayo magkibit-balikat at wala nang mahalaga lang sa atin kundi ang buhay natin. Basta may pera ako, basta may savings ako, basta sigurado na ang trabaho ko, secure na ang future ko, basta may negosyo ako, wala na akong pakialam sa mga nangyayari sa paligid, wala akong pakialam kung marinig nila ang gospel o hindi, wala akong pakialam kung sila'y mamatay at pumunta sa impyerno, wala akong pakialam, basta ako ligtas na. Pag namatay ako, pupunta ako sa langit, and that's all about it. That is not what grace is all about. Grace does not make us indifferent. In the light of Christ's finished work, this truth becomes even more powerful. At the cross, Christ carried the greatest burden of all: our sin, shame, sorrow, and separation from God. According to 1 Peter chapter 2 verse 24, also Isaiah chapter 53 verse 4. Sinasabi po sa atin, sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, mayroong pakialam ang Diyos sa atin. Nang bumagsak ang tao, mas madali po para sa Diyos i-scratch ang tao at gumawa ng bagong tao. Sa halip, nang bumagsak ang tao, agad ipinangako ng Diyos ang binhi ng babae na tutubo sa sangkatauhan. Nang katuparan ito'y naganap,
doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kauna-unahang bersikulo na nagsasabi tungkol sa kung anong mangyayari sa krus ay mababasa natin sa Genesis chapter 3 verse 15. Right after the fall, God already gave the promise of the Redeemer. Dahil mayroong pakialam ang Diyos. Nang ating Panginoon Kristo ay magkatawang tao, lumakad sa mundo, nakita niya ang mga may sakit. May pakialam ang Panginoong Hesus. Nagbigay siya ng kagalingan. Nakita niya ang malaking pangangailangan na makakain ng mga tao. Naghimala po siya gamit ang 5 tinapay at 2 isda upang ang mga tao ay makakain. Mga kapatid, mayroong pakialam ang Diyos, at kung natanggap natin ang kanyang biyaya, mayroon tayong pakialam. Can you say amen? Amen. Because Jesus has borne already the ultimate burden, grace now awakens us not to live weighed down by condemnation, but to carry His compassion for others. Nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ibinuhos sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayong malaking larawan. Hindi ito tungkol sa atin. Tungkol ito sa pag-ibig ng Diyos. Nabubuhay tayo sa hindi perpektong mundo. Sa mundo na ito, maraming mangyayari. Masasaktan tayo sa mundo na ito. Magkakaroon tayo ng mga challenges. Magkakaroon po ng mga pagsubok. And yet sa gitna ng mga ito, ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos. At dahil ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos, iparamdam natin sa iba. Remember, the scripture tells us, we love because He first loved us. 1 John 4:19. God has poured out His love into our hearts. Nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Mahal natin ang mga tao. Mahal natin ang mga hindi pa nakarinig ng mabuting balita. Kaya nag-aambagan tayo. Nagbibigay tayo ng extra offering para mapuntahan ang mga lugar na ito. Mabigyan po sila ng tulong. Mabigyan ng mga pagkakataong marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Gumagawa tayo ng paraan. Pinagsasama-sama natin ang mga talino, kakayahan, galing, husay, resources, so we can reach the whole Philippines with the message of full grace. That is why we have Full Grace Philippines. That's why we have Full Grace International, upang maabot ang maraming bansa. Di man ang buong mundo. Baring wala tayong ganong kakayang abutin ang buong mundo. Pero at least sa kakayang maabot ang isang bansa, isa pang bansa, isa pang bansa, at marating ang maraming mga bansa at marinig ang mabuting balita. Yun po'y gawain ng pakikialam. Kasali tayo. Inabot tayo ng Diyos ng kanyang biyaya. Abutin natin ang maraming tao ng parehas na biyaya na umabot sa atin. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. What breaks God's heart begins to move our heart as well. That is why the love of Christ compels us. That is what the Apostle Paul said. Look at the scripture, 2 Corinthians 5:14. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, lahat tayo'y namatay kasama sa kanyang kamatayan, dahil kamatayan natin ang kanyang ikinamatay. Ang mabuting balita ay ito: hindi lamang siya namatay, siya'y muling nabuhay, at buhay magpakailan-kailan paman.
Amen. At dahil si Jesus ay muling nabuhay, tayo po'y muling nabuhay sa isang bagong buhay. Daig ang kasalanan, kahirapan, karamdaman at kamatayan. Dahil ang tagumpay ni Kristo ay ang ating tagumpay. Dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang tagumpay. Isinama niya tayo sa parada ng kanyang tagumpay. Ang halimuyak ng kanyang tagumpay ay umaamoy sa atin sapagkat si Jesus ay buhay magpakailan-kailan paman. He lives! He lives! Christ Jesus lives today! He walks with me and talks with me along life's narrow way. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Can you say amen? Amen. Christ did not only die for our sins, He rose again in victory. His resurrection declares that the burden He carried at the cross has been fully dealt with and the new life has now begun. Binigyan na tayo ng bagong buhay. Buhay na hindi tungkol sa atin. Buhay na tungkol sa Panginoon. Buhay para sa iba. Hindi na para sa atin. Ilang kaluluwa ang maabot ko? Anong maitutulong ko para mas marami tayong maabot? Mas maraming maligtas? Mas maraming makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. It's no longer about us. It is now all about Him, all about Jesus. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Because we have this new life, and because He lives, the compassion, love, and mission of Christ are now alive in us. Hindi po consistent yung nagsasabi na siya'y tumanggap ng biyaya at walang pakialam para ang iba'y makatanggap ng biyaya. Hindi po consistent. We should be very consistent. Inabot tayo ng biyaya. Magtulong-tulong naman tayo para maabot din ng biyaya ang mga hindi pa naaabot ng biyaya. Maraming taong merong relihiyon, maraming taong merong simbahan, maraming tao ang nasa simbahan, pero ilan sa kanila ang tunay na nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Ng kaligtasan ay hindi premyo ng ating gawa, ito'y regalo ng tinapos na gawa ni Kristo. Hindi gaanong marami. Dahil kung susubukan yung kausapin ng mga kakilala nyo, kaibigan nyo, o kamag-anak nyo, ibang-iba ang pananaw nila tungkol sa kaligtasan. Gayong ang tamang pananaw ng kaligtasan, ito po'y regalo. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. If you believe that, say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. As the risen Christ sent His disciples into the world, so grace awakens us to carry His heart for broken people, knowing that we serve a living Savior who continues His work through us. Totoong umakyat na ang Panginoon sa langit, totoong nakaupo siya sa tabi ng Ama. Pero hindi ho tumigil ang kanyang gawain. Nagpapatuloy ang kanyang gawain sa pamagitan ng kanyang katawan, ang kanyang iglesia sa Makatwid Baga. Ang iglesia ang nagpapatuloy ng gawain na iniwanan ng Panginoon. Ano po ang gawain iniwanan ng Panginoon? Ano po ang kanyang gawain bago siya umakyat sa langit? Preaching, teaching, and healing. Nang ating Panginoon Kristo narito, ang ginagawa niya ay nangangaral, nagtuturo at nagpapagaling ng mga may sakit. Preaching is for the spirit. Teaching is for the soul. Healing is for the body. That is a complete package of ministry.
Kapag nangangaral ka, ang patay na espiritu ay nabubuhay dahil naririnig ang mabuting balita. Kapag matapat kang nagtuturo ng salita ng Diyos, ang kaluluwa, isip, damdamin at kalooban ay dahan-dahang nababago at hinuhubog sa kaisipan ni Kristo. At kung sakali dapuan ka ng karamdaman, huwag mangamba, merong probisyon ng kagalingan. Sa sugat ni Jesus, pinagaling ka na ng Panginoon. Complete! Complete package. Kung paanong naniniwala tayo sa tripartite being as recorded in the scripture, 1 Thessalonians 5:23, the spirit, the soul, and the body, the ministry of Jesus, focus on the tripartite being. We do the same today. We preach, we teach, and we heal people. Sapagkat hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Panginoon. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin ang ating Panginoon. Give Him praise. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin ang Panginoon. Tayong ekstensyon ng kanyang kamay. Kaya ang sabi po sa Biblia, ipapatong ninyo ang inyong kamay sa may sakit at sila ay gagaling. Ang kaya lang nating gawin ay ipatong ang kamay. Pero hindi tayong nagpapagaling, wala tayong kapangyarihang magpagaling. Si Jesus, ang dakilang Panginoon ng mga Panginoon, ang Panginoong nagpapagaling. Shout amen. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Praise God. Praise God. Grace transitions a person from being a silent observer into becoming a voice, a vessel, and a servant of restoration. Mga kapatid, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa spirito, patungo sa kaluluwa, patungo sa katawan. Ang tunay na pagbabago ng ating bansa ay hindi ho sa larangan ng politika at sistema. Ang tunay na pagbabagong magaganap sa ating bansa, kung gusto nating makita ang tunay na pagbabago, ay magsisimula sa bawat isang mamamayan nito na matanggap ang biyaya ng Diyos. Dahil pag natanggap ng sino man ang biyaya ng Diyos, malaki nang may tutulong natin sa ating lipunan, sapagkat hindi na ho tayo peste ng lipunan. Hindi ka na sakit ng lipunan. Ikaw ay binago na ng Panginoon. Kung ikaw ay dating adik, ikaw ay bago ng nilalang. Lumipas na ang lumang pagkatao. Ikaw ay bago na. Binago ka ng biyaya ng Diyos. Shout amen. Amen. Hindi kailangan patayin ng adik. Pag pinatay mo ang adik, diretso na yan sa impyerno. Wala na siyang pagkakataon na matanggap ang biyaya ng Diyos. Ang pinakamasamang tao, maging ang pinakasugapang adik, ay mahal ng Diyos. Pag natanggap ang biyaya ng Diyos, pwede siyang magbago. Sa kalipunang tulad nito, I may not be asking for the raise of hand, pero I am very sure, as I looked around, may mga tao po dito na dati pong alipin ng droga. Nakilala ang biyaya ng Diyos, pinatawad, binago, at hindi na po siya peste ng lipunan. Pag natanggap mong biyaya ng Diyos, paunlarin ka ng Panginoon. Hindi ka nasakit ng lipunan tungkol po sa kahirapan, sapagkat ang magiging ekonomiya mo ay hindi nakakasalalay sa ekonomiya ng mundo. Ang ekonomiya mo ay nakasalalay na sa pagpapala at pabor ng Diyos. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. And I understand some people may say, oh, you are just spiritualizing the problem of our nation. No, I'm not spiritualizing the problem of our nation and even the problem of the world, because the truth is the real problem of the world started with sin, and the only solution to that problem is the grace of Jesus. Pag natanggap ng tao ang biyaya ng Diyos, ang buhay ay magbabago. Kaya ho nagkaroon ng kahirapan, kaya nagkaroon ng karamdaman, kaya nagkaroon ng kamatayan, dahil ang tao ay bumagsak at nagkasala. Mahal ng Diyos ang buong mundo,
isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay maligtas, mapatawad, mapagpala, mapagaling at magkaroon ng biyaya at pabor ng Diyos. Kaya pinapanindigan po natin ang solusyon sa lahat ng problema ng buong mundo ay ang biyaya ng Diyos. Wala nang iba. The only solution is the grace of God. Shout amen. Na kung sakali, ang leader ng buong mundo, leader ng bansa ay makaisip ng solusyon sa problema ng ekonomiya, sa problema ng gasolina, sa problema ng kuryente, sa problema ng pagkain, kung sakali makaisip sila ng solusyon, saan po galing ang kaisipan na yan? Sa Diyos. Yan po'y biyaya ng Diyos. Kaya ipanalangin po natin ang ating mga pinuno na matanggap nilang grasya ng karunungan. Ipanalangin natin ang mga nakaupo. Huwag na tayong sumausaw sa pamumulitika. Tayo pong mga kabiyaya, huwag nyo na pong buhusan ng gasolina ang nagliliyab ng problema ng ating bansa. Ang marami pong mga pastor at maraming mga naturingang mga Kristiyano ay parang sila pa ang nagpapaningas ng problema ng ating bayan. Huwag po, ipinakikiusap ko po sa inyo. At hindi ko pinagdududahan, mahal nyo ang ating bansa. Pero hindi lang po kayong nagmamahal sa bansa na ito. Kami, mahal din namin ang bansang ito. At ang bawat Pilipino, mahal ang bansa na ito. Pero nais ko pong sabihin sa inyo mula sa pulpitong ito, patungo sa inyong bahay, ang solusyon ay si Jesus. At ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Sapat na ito. Shout Amen! Malakas sa palakpakan. Praise God. Praise God. Ang biyaya ng Diyos ay sapat na at higit pa. The all-sufficient grace of God, we believe. Ang effect po niyan ay hindi lamang po spiritual, material, financial, sa ekonomiya, sa politika. Isipin niyo kung meron pong biyaya sa puso ng bawat politiko, wala pong siraan, wala pong bangayan, walang benggahan, walang gantihan. Kaya hindi na matatapos ang problema na yan dahil walang grasya, walang marunong magpatawad, walang marunong lumimot ng atraso. Pag kami nang nakaupo, magtago na kayo, gantihan dito. Ganon din na susunod, ganon din na susunod. So ang nangyayari, ang nagdurusa ay ang mga ordinaryong Pilipino sa mga nagbabanggaan, mga naggagantihan, mga nag-aaway, na kapag tinignan mo naman, pare-parehas naman sila. Kaya kung ang pag-asa mo'y nakasalalay lang sa kanila, o ang pag-asa mo'y nakasalalay sa susunod na halalan, mabibigo ka na naman. Panahon na para magising tayo sa katotohanan. Wala sa mga politiko ang ating pag-asa. Na kay Jesus ang ating pag-asa. Walang ibang pag-asa kundi si Jesus. Come on, give Him praise. He is our living hope. Shout amen! That is what we believe and that is what we proclaim. Hindi tayo nakikisawsaw sa politika, hindi tayo namumulitika. Wala hong kulay ang ating mensahe. Ang ating mensahe po ay si Jesus lang at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Amen. Just as Nehemiah wept over the broken walls of Jerusalem, he was moved into action. Nung makita niya ang bagsak na pader ng Jerusalem, nakialam siya. Hindi niya sinabing, pakialam ko. Maganda ang trabaho ko. Cup-bearer ako. Maganda ang sweldo ko. Problema niyo yan. Hindi po. Nang makita niyang bagsak na pader ng Jerusalem, nakialam po siya. Siya po'y umiyak, siya'y nanalangin, nagplano, humingi ng pahintulot mula sa hari upang siya'y makabalik sa Huda at pangunahan ng pagtatayo ng bagsak na pader ng Jerusalem. Grace awakens us to see broken lives
wounded families, people who need liberating message of Christ and His finished work. Alam niyo po, kapag ang mga politiko nakakita ng maraming tao, ang tingin nila sa mga tao ay boto, kaya ito po'y mga botante. Kapag ang negosyante nakakita ng maraming tao, ang tingin po dito ay negosyo, benta, kita. Pero kapag ang isang taong puno ng grasya ng Panginoon sa kanyang puso, nakita ang maraming tao, tinatanong niya sa kanyang isip, ilan sa mga ito ang nakatanggap na ng biyaya ng Diyos? Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Can you say amen? Meron ba akong ginagawa? Ano bang pwede kong gawin? Ano bang pwede kong maitulong? Ako ba'y dumadalo lang sa simbahan at hindi nakikialam? O anong pwede kong ipakialam? Anong pwede kong maiambag? Anong pwede kong masabi, kasali ako sa misyon ng aming simbahan? Kapag nakita kong sila'y humahayo, nananalangin ako agad na sa kanilang ligtas na paglalakbay. Pag nakita kong sila'y nag-post sa mga tagumpay ng kanilang paghayo, ako'y numerong nagla-like at nag-heart sapagkat sumasangayon ako at sinasabi ko, praise God, nagtagumpay at nakabilig ang aming mga manggagawa upang tayo sama-samang magdiwang hindi natatalo ang biyaya ng Diyos, palaging panalo ang biyaya ng Diyos. Shout amen. Are we doing our share? I'm talking to your heart, and especially those who are watching this broadcast. Are you doing your share? Nakikita ninyo ang malaking pangailangan ng buong mundo. Hindi ho pera ang problema. Dahil kung pera ang problema, mas madaling lutasin niya ng Diyos. Hihilingin lang ng Diyos sa iyo ang iyong GCash number. Padadalang ka ng pera, solve na ang problema mo. Pero magugulat ka, bukas may problema ka na naman. Next week may problema ka na naman. Next month may problema ka na naman. Kaya hindi pera, hindi pagkain. Kung pagkain lang ang problema, bibigyan ka ng ticket, makakapila ka sa ayuda, makakaroon ka na ng pagkain. Ang problema ng tao, hindi yung sakit. Dahil kung sakit, may mga center, may mga medical services na provided ng government and even some private sectors nagpo-provide, solve na ang problema mo. Meron din mga libreng gamutan, maging mga matitindi na sakit ay pwede nang magamot ng libre sa programa ng pamahalaan tulad ng mga malulubang cancer at iba pa, ay meron na rin pong mga tulong ang pamahalaan. Pero hindi po yan ang talagang problema ng tao. Ang mga ito ay resulta lang ng pinaka-problema ng tao. Iba ho ang symptoms, iba po ang real sickness. What we see are symptoms, but the real sickness in the inside of man's heart, sin. That is the real problem, sin. Kaya ho may kasalanan, kahirapan, karamdaman at kamatayan dahil kinain ng tao ang bawal na bunga, bumagsak ang tao, pumasok ang kahirapan, pumasok ang kamatayan. Ang solusyon sa kasalanan ay ang biyaya ng Diyos. At ang solusyon na yan ay nilagay ng Diyos sa ating kamay. Magkikibit balikat, walang pakialam, o ilalagay natin ang ating kamay sa gawain at sasabihin natin, kasali ako. Pagtulungan natin, itayo ang bagsak na buhay ng mga tao. Tulad ng ginawa ni Nehemiah, tinawag niya ang kanyang mga kababayan, ambag-ambag tayo, tulong-tulong tayo, anong talento mo, anong galing mo, anong husay mo, anong kakayahan mo, ambag-ambag tayo, pagtulungan nating itayo ang bagsak na pader ng Jerusalem. Not to mention the provision that God has provided miraculously sa iba't ibang mga pamamaraan. Hindi magkukulang ang gawain ng Diyos. Aabuti ng buong mundo dahil mahal ng Diyos ang buong mundo. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. In practical life, this means allowing grace
to make us more sensitive to those around us, praying for the hurting, encouraging the weary, restoring the fallen, and sharing the gospel of grace with many, while speaking hope to those bound by guilt and fear. Mga kapatid, tayo ang kamay, tayo ang paa, tayo ang bibig ng Panginoon sa bagong panahon. Bigkasin natin ang pag-asa. Abutin natin ang mga hindi pa nakarinig ng mabuting balita. Puntahan natin. Abutin natin. Dahil yan po ang mensahe ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? The very burden God places in your heart becomes the doorway to your next season. Totoo ito. Kapag ito'y naging napakabigat sa puso mo, pinagagawa ng Panginoon sa iyo yan. That is the clue. If that is so heavy in your heart, that is the doorway to your next season. Because Christ is risen, what He places in your heart is not a dead weight, but a living purpose empowered by His resurrection grace. Kaya kapag ramdam mo, pinagagawa ng Panginoon sa iyo yan. Nandun yung burden ng heart mo. Feel mo. Because God is moving in you, and now you have to be ready because God is about to move through you in your next season. Number one, grace awakens you to God's burden. Number two, grace empowers you to speak truth. Tagalog, binibigyan ka ng biyaya ng tapang magsabi ng katotohanan. Maraming mga tao alam naman ng katotohanan pero urong ang dila, walang lakas ng loob. Dahil baka magkagalit silang magkaibigan, baka iwanan siya ng kanyang business partner, o baka iwanan siya ng boyfriend niya, or for whatever reason. Kaya sinasarili na lang niya yung katotohanan na kahit alam niya na dapat ay marinig ng kanyang kaibigan. Hindi relihiyon. Please, look at my eyes. You are not offering religion to your friend. He may decide to stay all his life to his own religion if he chooses to. Ang importante lang, maintindihan niya na tanggapin ang kaligtasan ng libre. Walang mawawala sa kanya. Kung alam niya lang na hindi reliyon, kundi relasyon. But someone has to say it. Someone has to have the gut to say it. Lakas ng loob para sabihin. Hindi nila maririnig kapag walang magsasabi. Obadiah was called to deliver a difficult message against Edom, a nation marked by pride and betrayal, as I explained to you a while ago. In a time of weakness, task was not easy, yet grace empowered him to stand and declare God's truth without fear. Alam niyo po, maraming tao ang alaman totoo pero hindi nagsasabi ng totoo sapagkat natatakot sila. The Bible tells us that God has not given us the spirit of fear. Wala nang dapat ikatakot dahil nadaig na ni Jesus ang kasalanan at kamatayan. The greatest fear of man is death, and Jesus conquered sin and death. Kung tinalo ni Jesus ang pinaka kinakatakutan ng tao, wala nang takot na maaari mo pang katakutan, magsabi ka na ng katotohanan. You have to tell the truth, and the whole truth says there is no other way alone
through faith alone, in Christ alone. When you say that, it always strike fire. Paano yung religion namin? Paano yung good works namin? Paano yung lahat ng tinulungan ko? Paano yung mga pinag-aral ko? Paano yung mga binigyan ko ng limos? Paano yung mga binigyan ko ng abuloy? Wala ng kabuluhan. Kung ang pag-uusap ay kaligtasan, katulad lamang nito ng maruming basahan. Pero pag tinanggap mo ng grasya, huwag kang mag-alala, mas marami pang mabubuting bagay ang magagawa mo dahil gagawa na sa iyong biyaya ng Diyos. Mas marami ka pang matutulungan, mas marami ka pang mabibiyayaan, mas marami ka pang magagawa. Shout amen. Someone has to tell the truth, and we are telling you the truth. Those of you who are watching this broadcast, you're hearing the truth about the gospel of grace. Can you say amen? Amen. This reminds us that grace not only gives insight, but also courage to proclaim what God says, even when it is uncomfortable. Marami po ang pag-uusig sa pagsasabi ng katotohanan, but you have to. We have to. We have the grace of God. In the light of Christ's finished work, this truth becomes even stronger. Listen, at the cross, Jesus did not shrink back from declaring and embodying the truth of God's justice and mercy. Doon po sa krus, nagtagpo ang hustisya at awa. Ano po ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Yun ang hinihingi ng hustisya. Sa krus namatay si Jesus. Para bayaran ang hinihingi ng hustisya, ang kabayaran ay kasalanan. Pero at the same time, not only justice, but mercy. Sapagkat ginawa ito ni Jesus alang-alang sa atin. Upang sa kanyang awa, ang kanyang kamatayan na ikinamatay ay yung ating kamatayan, upang pag tinanggap mo siya, hindi ka na mamatay, ikaw ay mabuhay magpakailan-kailan pa man sa piling ng Diyos. Shout amen. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live forever. Kapag namatay ang physical na katawan, hindi po yan kamatayan. Paglipat lamang ng buhay mula dito patungo sa kabilang buhay. Kaya sabi ni Pablo, to be absent in the body is to be present with the Lord, because you will be transferring from this life, you're alive now, to the next life, which is life eternal, because of Jesus. Can you say amen? Jesus stood before opposition, rejection, and hostility of men. Tiniis niya lahat yun. Yet remained faithful to the Father's will. Kalooban ng Ama na siya'y magdusa. Kalooban ng Ama. Inihula na po yan sa Isaiah 53 verse 10. It was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. That is why in the Garden of Gethsemane he prayed, not my will, but your will be done. When Jesus died on the cross, he fulfilled the will of the Father completely. He obeyed God even unto death on the cross. The most painful, the most shameful kind of death. Crucified between two thieves, suspended between the heavens and the earth. He did it all for us. Ginawa niya lahat yan para sa atin. Dahil nasa likod ng kanyang isip, matapos ko lang gawin lahat ng ito, lahat ng sasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Pinagpala, pinaburan, kung may sakit, pinagaling. Binago ang buhay at may buhay na walang hanggan. Can you say amen? Amen. Because Christ has already finished the work of redemption and triumph over sin and death, believers no longer speak from a place of fear, but from the victory of the cross. Di ka na natatakot. The worst thing they can do to you is to kill you. And death is no longer
in effect as far as Christ's finished work is concerned, because the Apostle Paul said, to me, to live is Christ, and to die is gain. Philippians chapter 1 verse 21. We do not speak truth to earn acceptance. We speak truth because we are already accepted. We are accepted in the beloved through Christ. The Bible says in Ephesians chapter 1 verse 6, grace gives boldness because our identity is secured in Him. Ang ating katayuan sa harapan ng Diyos ay dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi ka nagsasabi ng totoo para matanggap ka ng Diyos. Tinanggap ka na niya, kaya meron ka ng lakas ng loob magsabi ng totoo. Hindi ka nag-i-evangelize para tanggapin ka ng Diyos. Tinanggap ka na muna niya, kaya malakas ng loob mong mag-evangelize. Sabihin sa buong mundo ang tinapos na gawa ni Kristo. Can you say amen? Amen. Christ did not remain in the grave. He rose in victory, proving that truth triumphs over lies, darkness, and opposition. Why? Because Jesus lives, we speak from the power of the risen Christ who lives in us and through us. Buhay po ba ang Panginoon sa atin? Nabubuhay siya sa atin at nabubuhay tayo sa buhay na ibinigay niya sa atin. Can you say amen? The same Spirit that raised Christ from the dead now empowers us believers to stand firm and proclaim the truth of His grace with courage. That is what we need. Courage, lakas ng loob. Just as fearful disciples became bold after the resurrection. Yung ramdam ng takot, naramdaman din ng mga alagad. Pero lumakas ang loob nila, starting Acts chapter 2 onwards, lumakas ang loob nila sapagkat si Jesus ay buhay at buhay magpakailan-kailan pa man. Ang lakas ng ating loob ay sa katiyakang siya'y buhay. Siya'y nabubuhay sa atin, kasama natin siya. Anong sabi ng Panginoon? I will never leave you, I will never forsake you, and I will be with you until the end of the world. Hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi ka niya iwanan, hindi ka niya pababayaan. Can you say amen? Nakakapawi ng takot. Ang mga alagad, inamin naman nilang sila natatakot. Pero pinawi ang takot nang sinabi ng Panginoon sa kanila, I will be with you to the very end of the age. Because Jesus lives, He lives in us, and He lives through us. Christianity is living the life of Christ in us, through us. That is Christianity. What you do for the Lord is religion. What God does to you and through you is relationship. Wala naman po tayo pwedeng magawa para sa Panginoon, hiwalay sa ginawa niya sa atin. Kaya naman tayo merong nagagawa para sa Panginoon dahil meron muna siyang ginawa sa atin. Amen? Siya muna ang nag-initiate. Siya po nang unang humakbang. Meron siyang ginawa sa atin. At dahil may ginawa na siya sa atin, ngayon meron na tayong magagawa sapagkat siya'y gumagawa sa pamagitan natin sa biyayang ibinigay sa atin. Hindi ho tayo inaasahang gumawa hiwalay sa ginawa ni Kristo para sa atin. Pero inaasahan at tinitiyak na mayroon kang magagawa sapagkat may ginawa ang Diyos sa iyo. May ginawa ang biyaya ng Diyos sa iyo. Pinatawad ka, niligtas ka, pinagaling ka, pinaunlad ang buhay mo. Nasa posisyon ka ngayon na you can do. You can serve in whatever capacity na pwede natin gawin. All because Jesus has risen from the dead and He is alive forevermore.
Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Praise God! This means grace empowers you to speak truth in difficult conversation with your family, in the ministry, in leadership, and even in moments of correction. Kung tayo po'y nagkamali at tayo po'y itinutuwid, sinasabi natin ang katotohanan ng may pag-ibig, madaling natatanggap, nagkakaunawaan, hindi nagkakagalit, nagkakaayos, sapagkat nandoon ang katotohanan ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Because He lives, your voice carries not only conviction, but also hope and restoration. Pag nagsasalita ka ng pag-asang mabuo ang nasirang pamilya. Nagsasalita ka ng pag-asang mabuo ang nasirang relasyon ng pamilya, ng magkapatid, ng magkaibigan. Never lose hope. Huwag mawala ng pag-asa. Laging may pag-asa. Dahil si Jesus ang ating pag-asa. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. The new season God brings you into will require a stronger voice than the previous one. The same grace that saved you, the same grace empower you right now, is the same grace will continue to empower you because Christ Jesus has risen from the dead. And the same power that God will empower you to stand and speak the truth. Can you say amen? Number 2, grace empowers you to speak truth. Number 3, I'm starting to close. Grace positions you for restoration. Sa wikang Pilipino, inilalagay ka ng biyaya sa posisyon ng pagpapanauli. Edom, as I discussed to you a while ago, the final word was not destruction, but the certainty of God's restoration. Grace lifts the eyes of the believer beyond the present conflict and pain to the greater reality of God's redemptive purpose. Yung nakikita mo ngayon, di pagkakasunduan, hindi maganda, that is not forever. That is not even for a longer time. That is only for a moment. That is only for a moment. You have to keep in mind to speak words of restoration. Because that is what grace is all about. Restored family, restored marriage, restored relationship, restored friendship. Because that is what grace is all about. In the light of Christ's finished work, this truth reaches its fullest expression. It seemed like the greatest defeat became what? The greatest victory. Nang si Jesus ay mamatay, maaaring isipin ng iba, game over. Tapos na. Talo na. Pero hindi alam ng marami, ang kanyang kamatayan ang nagatid ng pinakamalaking tagumpay. Tagumpay sa kasalanan, kamatayan, tagumpay sa gawa ng kaaway, sapagkat ang kanyang kamatayan ang nagbigay sa atin ng katubusan. Ngayon, wala na tayong atraso sa harapan ng Diyos. Singilin tayo, wala nang karapatan ng kahirapang singilin tayo, wala nang karapatan ng kamatayang singilin tayo, sapagkat binayaran ng lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. It became our greatest victory. Shout amen. The crucifixion appeared to be lost. Sa unang tingin, parang talo, parang kahihiyan, parang kadiliman ba?
sa unang tingin. Kaya nga ang mga alagad ay nagtakbuhan. Kaya nga ang mga alagad ay nagtago, sapagkat ang akala nila game over na. The crucifixion appeared to be loss, shame, and darkness, yet through Christ's finished work came redemption. What else? Reconciliation and the triumph of the wonderful grace of God. Can you say amen? The resurrection powerfully declares that temporary defeat never has the final say. God's restoration does. Beautiful, isn't it? Napakaganda. Ang may huling salita ay biyaya ng Diyos. Pag sinabi, hindi na magkakabalikan ng mag-asawa na yan, yun ang sabi. Pero sa biyaya ng Diyos, maaari silang magkabalikan dahil walang imposible sa biyaya ng Diyos. Hindi na mabubuo ang pamilya na yan, sabi nila. Pero sa biyaya ng Diyos, maaaring mabuo uli ang pamilya. Hindi na makakabawi yan, lugi, bounce sa utang. Hindi na siya makabounce back. Yun ang sabi ng ibang mga kaibigan niya. Pero sa biyaya ng Diyos, walang imposible. Bakit? Sapagkat ang may final say ay hindi ang pagkagapi. Ang may final say ay ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Praise God! Christ did not remain in the grave. Remember that. He did not remain in the grave. He rose in victory, proving that what looks like an ending can become the beginning of a greater purpose. Patay na yan, patay na, wala nang pag-asa. Sa Diyos, laging may pag-asa. Dahil si Jesus ay muling nabuhay, anumang pwedeng patay ng bahagi ng iyong katawan ay pwedeng tumanggap ng buhay. Patay na ang pagmamahala ng mag-asawa na yan. Patay na yung kalahati ng katawan ng taong yan. Patay na ang utak ng tao na yan. Patay na ang kabuhayan ng tao na yan. Maaring nailibing na nga at nalagyan na ng lapida. Pero dahil si Jesus ay muling nabuhay, walang hindi kayang buhayin ng Panginoon. Walang hindi kayang baguhin ng Panginoon. Walang hindi kayang gawin ng biyaya ng Diyos. Amen! Of course, it only happens to those who believe. Kung di ka naniniwala, paano naman mangyayari sa iyo? Habang naririnig mo, pinagdududahan mo na agad. Kayong nanonood sa broadcast, habang naririnig mo, nagdududa ka na agad. Paano yung bulong mo? Paano yung bulong mo? Wala ka namang kausap, nagsasalita ka mag-isa. Sapagkat di mo matanggap. Pero hayaan mo pong palakasin kong yung loob. Kapag naniwala ka, gagawin ng Panginoon sa iyo ang narinig mo, sapagkat nangyayari lang sa naniniwala. Ilan ang naniniwala sa araw na ito? Itaas ang kamay. Do you believe? Come on, do you believe? Everybody say, I believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Remember, it only happens to those who? It only happens to those who? Everybody say, I believe. I believe. Gagawin ng Panginoon sa iyo kung ano ang iyong pinaniniwalaan. The empty tomb is heaven's declaration that restoration is not merely possible, it is secured in Christ. Ikaw ba'y na kay Kristo? Sigurado ang restoration. Sigurado, hindi ho baka sakali, i-restore ng Panginoon ang iyong kabuhayan. I-restore ng Panginoon ang iyong kalusugan. I-restore ng Panginoon ang iyong pamilya. I-restore ng Panginoon ang iyong negosyo. And let me just rephrase what I just said. Ni-restore na ng Panginoon ang iyong pamilya. Ni-restore na ng Panginoon ang iyong kalusugan. Ni-restore na ng Panginoon ang iyong kabuhayan. Dahil sa pamagitan ng krus, nagtagumpay si Jesus. At tayo po'y ginawa niyang higit pa sa mga mananagumpay. Ang higit pa sa mananagumpay ay nakikinabang sa tagumpay ng dakilang mananagumpay. The scripture declares that Christ disarmed the powers and authorities
and made public spectacle of them, triumphing over them, and tell me how? By the cross. Ito po ba'y tumutukoy sa finished work? That is the finished work of Christ. That is why that is the heart and soul of the whole Bible. Sa lumang tipan, inihula na ito'y mangyayari. Sa bagong tipan, ito'y isinulat na ito'y nangyari. Sapagkat ang buong Biblia ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa tao at ang katubusan ng plano ng pagliligtas na nagkaroon ng katuparan sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Because Christ lives, grace positions us to interpret present struggles through the lens of the empty tomb rather than through the fear of the moment. Totoo po nakakaramdam tayo ng nervyos. Ba't naman hindi? Sobrang taas ng presyo ng gasolina, ng krudo. Sobrang taas ng mga presyo ng bilihin. And the last time you check, sobrang taas ng blood pressure mo. Can I encourage you today? Relax. Take a deep breath. Hingala ng malalim. Kausapin mo ang sarili mo nang walang nakakakita sa iyo. At sabihin mo sa sarili mo, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ha 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 ha. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen. Amen. Present conflicts may be real, but they are not final. Resurrection grace assures us that God can bring life out of dead places, hope out of despair, restoration out of loss, healing out of sickness, provision out of great need. Walang hindi kayang gawin ang biyaya ng Diyos. When God guides, He provides. When there is a mission, there is a provision. Hindi natin ito gawain. Gawain ito ng Panginoon. Ipoprovide niya lahat ng ating pangangailangan. Shout amen. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Praise God. The scripture tells us, 2 Corinthians 4:17, our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that outweighs them all. Kahit gaano kabigat pa ang pwede mong pagdaanan, hindi po yan kailanman bibigat pa doon po sa mabigat na krus na pinasa ni Kristo. Ginawa niya ito alang-alang sa atin. Nagtagumpay siya alang-alang sa atin. At dahil dito, ang mas mabigat pa na gantimpalang naghihintay sa atin pagdating po sa kaluwalhatian na kaya naman po natin nagawa ay dahil din sa ginawa ni Kristo sa atin. Can you say amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. In practical life, this means that when you face family struggles, unanswered prayers, opposition, or personal setbacks, grace enables you to see beyond the immediate pain. Yung nararamdaman mo, immediate pain, but the grace of God will enable you to see beyond that. Mayroong mas magandang plano ang Diyos. Lagpas sa krus ang libingan. Lagpas sa libingan ay ang kanyang muling pagkabuhay. Lagpas sa kanyang muling pagkabuhay ay ang kanyang pag-akyat sa langit. Lagpas sa kanyang pag-akyat sa langit ay ang kanyang muling pagbabalik. Kukunin tayo ng Panginoon at mapapasa Panginoon magpakailan, kailan paman, para siyempre. Shout
shout amen. Keep in mind, my dear brothers and sisters, the resurrection teaches us that today's grave may become tomorrow's testimony. What feels buried can still be raised by the power of God. That is why we say, grace helps you see not just where you are, but where the risen Christ is bringing you. Remember, defeat is never final. Victory is forever. Ano man nakikita mo at nararamdaman mo, hinaharap mo ngayon, hindi ho yan panghabang panahon. Lilipas din po yan. Isang magdamag na ingay, iyakan. Isang magdamag na iyakan. Pero bukas ay darating, ang umaga ay darating, ang ganda ng umaga, at buong araw at buong buhay na kasiyahan. Ano naman ang isang magdamag na iyakan kumpara sa buong buhay na kasiyahan? Weeping may last through the night, but joy comes when? In the morning. Isang beses lang po siya namatay. Isang beses lang po siya nailibing. Siya'y muling nabuhay at buhay magpakailan-kailan paman. Ang kanyang tagumpay ay magpakailan-kailan paman. Ang kanyang tagumpay at pagupo sa kanan ng Ama. Kasama tayong nabuhay. Kasama tayong inupo sa tabi ng Ama. At ito'y hindi panandalian. Ito'y magpakailan-kailan paman sa piling ng Diyos. Say amen. Let's see them again. 3 things when grace position you for God's purpose. Ready? Let's read them out loud. Number 1. Number 2. Number 3. Now, let me give you the life application. Number 1. Carry resurrection hope into broken situations. If you are in a broken situation, relationship, family, marriage, or even broken hearts, yung bang pinaasa ka, tapos idinamp ka, asa pa more, then idinamp ka, parang masyadong nasaktan ka, parang ayaw mo nang umibig uli. Parang isinara mo na yung puso mo. At sinabi mo, ang mga lalaki, pare-parehas, lahat manluluko. Lahat manluluko, lahat luko-luko. Hindi po lahat. Hindi po lahat. Meron lang ilan. Ang natsempo sa iyo, luko-luko. Pero merong matitino na tulad namin. At tulad ng ilang mga narito, na binago ng biyaya ng Diyos. Like Obadiah, do not let present ruin be the picture of final situation in your life. Though Judah experienced pain, betrayal, and devastation, grace lifted the vision towards God's restoration. That is why you can read in Obadiah 1:21, the kingdom will be the Lord's. Sa lahat ng mga ito, nandun po yun pong prophecy, the kingdom will be the Lord's. Because at the end, His kingdom reigns. Can you say amen? Sa una lang, parang hindi maganda. Pero later on, you realize, paganda ng paganda. Because the Bible says, God makes everything beautiful. Tell me when? In its time. Because Christ's reason, what seems buried today is not beyond God's restoring power. Bring resurrection hope into broken lives, wounded relationship, difficult seasons, trusting that the risen Lord can turn into a testimony of His redemptive purpose. Lagi ilagay sa isip, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo.
patuloy pa rin siyang gumagawa. Kapag hindi magandang nangyayari, di ba't sinabi ko na sa inyo, hindi yan ang final season. Because your next season is coming. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Number 2, speak with resurrection boldness. Like Obadiah, do not be silenced by difficult times or uncomfortable truths. Though his message confronted pride and false security, grace gave him the courage to speak what God placed in his heart. Binigay ng Panginoon sa puso niya yung lakas ng loob. Kailangan natin yun. Yung biyaya ng lakas ng loob para sabihin natin yung kailangan natin sabihin sa mga kinakausap po natin. Because Christ is risen, your voice is no longer shaped by fear, but by victory. Speak truth with courage, love, and hope, knowing that the risen Christ gave you words, both conviction and restoring power. Binigay po sa atin ang mga salita ng paninindigan at mayroon pong kapangyarihan ng pagpapanauli. Pwede pong may paninindigan. Pwedeng sa unay masakit ang salita. Pero ang layunin ay hindi paghiwalayin at pag-alitin, kundi ayusin at magkaayos. Dalang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Number 3, I'll close with this. Live with resurrection perspective. Every time you look at life from that perspective, huwag mawawaglit sa iyo ang pananaw ng muling pagkabuhay. Like Obadiah, do not let the present ruin define the final outcome. Though he witnessed judgment and devastation, grace lifted his eyes to a greater reality. And what is that reality? Obadiah 1:21, the kingdom will be the Lord's. The kingdom will be the Lord's. Meaning, ang paghahari ay sa Panginoon. Sa buong buhay natin. It may not happening right now, but it will surely happen in the soonest time. Because Christ risen, every setback must be seen through the lens of the empty tomb. Jesus' resurrection. What seemed like an ending today may be the very place where God begins His greater restoration and purpose for your life. Yung akala mo ay katapusan na, pero nagulat ka. Ito pala yung simula ng napakagandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya huwag masiraan ng loob, huwag masiraan ng bait, patuloy lang maniwala, dakila ang biyaya ng Diyos sa lahat ng panahon. Let's see them again. 3 life application from the story of Obadiah. Ready? Let's read them out loud. You can see this on your screen. Number 1, carry resurrection hope into broken situations. Number 2, speak with resurrection boldness. Number 3, live with resurrection perspective. And the big idea is, in Christ, my next season is coming, and I have a good news for you. Your next season is where grace positions you for God's purpose and restoration. Amen? Of course, we do not want to end this broadcast without giving you, those of you who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be saved. Also, for those who are in this sanctuary, to receive Jesus today and be saved.
Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mata, iyuko ang ulo. Sumunod sa panalangin ng pagtanggap at ariin na isang personal na panalangin. Kung nagawa mo na ito minsan sa buhay mo, hindi mo kailangan gawing paulit-ulit. Pero hinihiling ko, alang-alang sa mga bisita na narito sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga bisita sa ating broadcast, na sumunod tayo sa panalangin ito at ariin natin na isang personal na panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayo po natin magsabi ng Amen and Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay darako sa bahagi ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanulid, dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-perso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na bugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Isang beses pa at palakas sabay-sabay. Ano po ang big idea? One more time.
In Christ, my next season is coming. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever Charito!